Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Kagabi, magandang balita sana ito kasi doon sa Senate hearing, sa wakas, meron nang na-cite in contempt at pinakulong na. Siya po walang iba si Ambassador or Special Envoy Marcos Lacanilaw. Nag-move si Senator Bato, ma-cite in contempt siya. Inaprobahan naman ni Senator Amy at yun, iniretso na sa kulungan. Lang, wala pang isang oras ata o nilabas din. Nilabas. Okay, pakita ko lang yung video na kung saan dinala na siya sa kulungan sa Senado. Lang, labas ka agad. Yan, medyo yung kalbo, yung walang buhok dito. Yung naka-black. Yan o. Yung ini-interview ng media, siya yan. Yung I don't know. Sabi niya. Papunta sila sa kulungan sa Senado. Yon, yung naka-Amerikana. Yun. Nakakulong, ikinulong na. I don't know. Ang dahilan kung bakit siya na-cited in contempt is, according to Senator Bato, is dahil sa pagsisinungaling. Sa investigasyon, lumalabas, siya daw ang representative ng Interpol. Noong panahon, ang posisyon niya is Special Envoy ng Pilipinas sa Philippine National Crime, transnational crime. Tapos, Interpol representative daw siya. Kaya lang, may dokumento na nakuha ni na Senator Amy na siya ang pumirma sa transfer of custody o yung official document from the Philippine government papunta sa ICC. Siya ang pumirma. He signed in behalf of the Philippine Republic. Wala naman siyang official designation na pwede siyang pumirma. So, sa hindi niya may paliwanag na dahilan, bakit siya ang pumirma doon? Dahil sa pirma niya, nakulong ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. O, yun, cited in contempt. Nakulong na, pinasok na. Maraming maligaya. Ngayon, wala. Marami ng maraming nakakalungkot kasi ang balita, I don't know kung ilang oras lang nakalabas na siya kaagad. Okay? Ito. May post si Teo Moreno. Labas kaagad. Ito, Teo Moreno post. What a clownery. Clownery yung katatawanan. Clown. Sabi ni Teo Moreno, it turns out, the power to cite someone in contempt in Congress depends entirely on the discretion of the Speaker of the House or the Senate President. That's why the House of Representatives has been able to cite several individuals in contempt because Speaker Romualdez allowed it. Now, it's becoming clear that Chis Escudero is just a puppet of the current administration. Tuta. Puppet. Bakit? Hindi pumayag si Senator Escudero na makulong yung si Ambassador Marcos Lacanilaw. Ayaw niyang pirmahan yung
contempt papers ba yan? No? So, basahin ko ito Inquirer.net na balita. Just in. Senator Amy Marcos office says Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw has been released from Senate detention. Kagabi pa ito Marcos office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate panel on foreign relations. Oh, ayaw pirmahan. Di walang ano. Ito ang sabi ni Senator Amy. Ambassador Marcos Lacanilaw has been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, sabi niya, Escudero refused to sign the contempt order. As expected pala, inaasahan na nila. Just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. He ordered Lacanilaw's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate. Okay, so ito na. Talagang lumabas na ang tunay na kulay nila. So ayaw ng Senate President na may makulong tungkol dito sa... So alam nyo na. Magbasa lang tayo sa mga comments Alam nyo na. Sabi nga ni PRRD, may hangganan din ang lahat. There will always be a time of reckoning. So, Teo Moreno, anong dapat gawin? Ronald Bato de la Rosa, ayan ininsulto ka na. Yeah, it's an insult. Quezon should be ousted as Senate President. Such a shame. Kaya lang. They have the numbers. Hindi nila mano. Ano na, Bato? Sabi ni Angel Heart. Laruan, Bato pick, minus votes for you, Bato. In fairness kay Senator Bato, saludo ako yung pag-move niya na i-cite in contempt. Yung wala na siyang magagawa doon sa desisyon ni Senate President na i-release. So, ako, okay lang sa akin si Senator Bato. Bubutuhan ko pa rin siya. Huwag po pasalamatan nga natin si Senator Bato dahil nag-move siya ng cite in contempt. Ang ano dito is the ball is in the hands of the Senate President. Basta ayaw niyang magpakulong. Period. Wala na. Kahit nga si Senator Amy, wala na siyang magawa. So, alam nyo na. There will always be a day of reckoning. Okay.